Isa sa top 5 winning senatorial bets base sa partial and unofficial count, Francisco Kiko Pangilinan. Magandang gabi sa inyo, former senator and soon-to-be senator again, Kiko Pangilinan. Ayan, Senator Kiko, congratulations po sa inyo. Ito po ba'y inasahan ninyo noong huli tayong nagkausap? Ang sabi mo sa akin sabi ko, kumusta na? Ang sabi mo, well, it is uphill. Dahil nga sa nagulat din ng lahat na ang karamihan sa mga survey, kayo po ay hindi nakakasampa, pero kayo po ay number 5 ngayon. What can you say about that? Hi, good evening and to thank you sa mga nakikinig at nanonood. Magandang gabi. Totoo yan, no? Ito sila uphill battle from day one. January pa lang, pumasok na tayo sa top dalawang survey. Pero nag-umpisa na ang bakbakan sa disinformation. By last week of May, isang poll survey, number 17 na tayo. Kaya we did something in the last week to have a strong finish. So yes, hindi namin inaasahan itong number 5. Actually, sabi ko nga last 1 week before the campaign, the election day, na lang sabi ko, sana makapasok pa sa top 12. Pero yung day of the election, nung tiningnan ko yung mga poll numbers, sabi ko 17. Ang sabi ko, sana kahit 13 na lang, wag lang 17. Wag naman Okay. masyadong Huwag naman masyadong masyadong mababa. oo. Ayun. Pero Kahit na matalo, sabi ko, wag naman 17, kahit 13 ayos na. at saka baka may tsansa pang magkamali at kayo ang makasampa. Pero, Yun, yes. yeah. Pero Senator, what do you think did it? Marami ang mga, kahit ang Pulse Asia nagtataka. So ano po ang palagay ninyong naging alas ninyo o naging sikreto na I think una, formula? maaring dapat siguro pag-aralan ng mga pollsters, no, yung kanilang methodology dahil mukhang hindi angkop. Ang laki nung discrepancy sa mga nasa winning circle sa survey at nawala sa winning circle, no. So that could be one factor na hindi talaga precise itong methodology. Pangalawa, because nga we were running scared, talagang tiniyak namin yung ending namin malakas, strong finish. So we got endorsements from the two biggest provinces, Cavite and Cebu and Cavite. And then we were in Quezon City sa last day. Tapos sa umaga yon. Tapos sa gabi, nandun na kami sa Naga. And then yung BARM, 1 week before, of course, si Sharon went to Mindanao. No? Malaking bagay din yon. And our message, yung message kasi natin tayo ay tumatakbo para dun sa mga naniniwala na may pag-asa pa Pilipinas. And I think yung support sa amin ni Bam maliwanag, no? He's running number 2, I'm running number 5. Mukhang abulto nung mga hindi siguro nasisiyahan sa bangayan nung dalawang nag-uumpugang bato, for lack of a better term, nakita kami bilang posibleng alternatibo. That's why we're ranking high. So yon, Ayun. strong finish. We fought this information and yon. We were also surprised by the results. At kasama But nga daw sa inyong kampanya yung huwag kayong umasa dahil wala po akong pera. Tama po ba yun? walang malaking makinarya. Yes, malaking bagay din yung bandwagon sa dulo kasi may mga polls na nagsasabi up to 20% ng botante last week of the campaign nagdedesisyon. So ang mga endorsements natin from celebrities, yung endorsement halimbawa ni Vice Ganda, Piolo Pascual, Ann Curtis, of course Gary Valenciano, Sharon. So nagkaroon din ng tuloy-tuloy na bandwagon. So malaking bagay. We were really up against itong disinformation. Ako nga, sabi ko nga ako ata ang pinaka summa cum laude ng mga trolls tsaka paninira. So, Akala nyo uh, lang yan, sir. so tumutok Okay. talaga kami. Tumutok talaga kami sa message and we were thankfully, I think pati yung mga botante natin, palagay ko nung nakita nilang masyado na akong bugbog sarado sa disinformation ay nagkaroon ng backlash, nagkaroon ng sympathy. Kasi maliwanag naman, pinasplice, tapos inuulit, pangiinsulto, wala nang kinalaman dun sa aming
track record, performance, wala tayong bahid ng katiwalian, and of course, yung food security, agriculture advocacy natin. So maybe nagkaroon din ng backlash yung masyado akong binugbog dito sa disinformation. Ngayon po na parang pihado na po ang inyong panalo, makakapagkomento po ba kayo sa magiging papasok na komposisyon ng Senado at tungkol naman sa napipintong paglilitis ni VP Sara? Well, doon sa formation sa Senate, hindi kailangan po sigurong makausap muna ang ating mga kaalyado, both in the House and in the House of Representatives and the Senate. Kasi isang kongreso yan eh. No? Nandyan si Laila De Lima, nandyan si Chel Jokno. Of course, sa Senate, it will be Bam, myself, and Risa. So kailangan muna naming mag-usap. So at this point, I'd like to find a formation wherein pwede talaga nating i-deliver yung pangako natin sa food security sa Senate, no? Now, with respect to the impeachment trial, constitutional duty natin 'yan, no? And I understand meron pang Supreme Court case questioning, no, itong jurisdiction and among other things. So hintayin natin din ang magiging ruling ng Korte Suprema riyan. But we have a constitutional duty, and of course sa atin rule of law. We will have to respect our constitutional processes. Maraming salamat po sa inyo and congratulations, Senator-elect Kiko Pangilinan.